Maliwanag po ang pahayag ng Biblia, kapatid na Edgar, na ang patay ay hindi na niya nalalaman ang anumang ginagawa ng buhay para sa kanila. Kahit niya yung alaala niya, nalimutan na, yung pag-ibig, yung pagtatanim, yung pananaghili, talagang wala na pong pakikinabangan ng patay sa anumang ginagawa ng buhay. Kaya sayang lang po yung ginagawa ng mga parasal, pagpapamisa, pagtitirik ng kandila. Una, wala sa Biblia yung purgatorio. Wala sa Biblia maging yung mga kaakibat doon, na mga gawain patungkol sa mga taong namatay na. Now I see a POV, open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be, show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Sa November 2 or All Souls Day, kinikilala ng mga Katoliko ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ito po yung araw para sariwain ang mga namatay at mag-alay ng misa at dasal para sa kanila. Ito po yung ginagawa mga kapatid ni Coco Martin. Hindi lang basta sa November 2 niya ito ginagawa, kundi sa iba't ibang araw pa sa buong taon. Itong si Coco Martin, isang Filipino actor and producer, ay binisita po ang bangkay ni Fernando Po Jr. At nakikita niyo po sa screen, dinalaw niya at nagdasal pa siya. Kasama pa niya ang ibang mga cast ng programang Batang Quiapo mga kapatid. At ilang beses na po ni Coco Martin dinalaw ang puntod ni Fernando Po Jr. at pinagdarasal pa niya ito. Pati nga si Susan Roses ay dinalaw din ni Coco Martin at ipinagdasal din niya ito. Pero may naninira sa pagdarasal ni Coco Martin kay Fernando Po Jr. na namatay na nga. At ang naninirang ito syempre ang mga ministro ni Manalo sa kanilang programang Ang Pagbubunyag. Isang lumang video mula sa host na sina Edgar De Lazo at si Victor Sandoval. Sige, ano ba ang pahayag nila tungkol sa pagbisita ng mga Katoliko sa mga yumao para ipagdasal sila na patawarin sila ng Diyos? O eto, panoorin natin. Mga kaibigan, ang makatutulong daw po sa mga kahabag-habag na kaluluwa sa purgatorio, kapatid na Victor, yun daw mga buhay. At paano raw matutulungan ng mga buhay yung mga kaluluwa na naroon sa purgatorio para maalis sila ron? Ayon po sa napanood natin kanina na pahayag ng paris sa Iglesia Katolika, matutulungan din natin anya sila sa pamamagitan ng ating mga panalangin, mga mabubuting gawain at indulhensya, kapatawaran, at lalo na raw po sa pamamagitan ng pagkasagawa ng pagmimisa. Kapatid na Victor, yung mga nabanggit mo na ginagawa ng mga buhay alang-alang doon sa kanilang kaanak, halimbawa na patay, yan kaya ay nasa Biblia, pakikinabangan kaya ng patay yung anumang ginagawa ng buhay na iniukol para nga sa kanya. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, ganito ang mababasa nating nakasulat sa Biblia. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili na wala ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia, kapatid na Edgar, na ang patay ay hindi na niya nalalaman ang anumang ginagawa ng buhay para sa kanila. Kahit niya yung alaala niya, nalimutan na, yung pag-ibig, yung pagtatanim, yung pananaghili, talagang wala na pong pakikinabangan ng patay sa anumang ginagawa ng buhay. Kaya sayang lang po yung ginagawa ng mga parasal, pagpapamisa, pagtitirik ng kandila. Una, wala sa Biblia yung purgatorio. Wala sa Biblia maging yung mga kaakibat nun, ng mga gawain patungkol sa mga taong namatay na. Ayon po sa kanila, wala nang pakinabang ang mga patay sa mga gagawin ng buhay para sa kanila ayon sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 na nakikita nyo po ngayon sa inyong mga screen. At sabi din nila, hindi raw biblical ang purgatorio. Tanong,
Totoo ba itong mga sinasabi nila? Sige, susuriin natin. Naunawaan ba nila o naiintindihan ba nila ang Ecclesiastes 9:5 hanggang 6? Susuriin natin yan. Sa nasabing talata, Ecclesiastes 9:5, yung tinutukoy dito, yung tao na mga mamatay. Kung patay na ang tao, yan ang ibig sabihin. So base po sa ating nabasa, Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, kung unawain lang yung talata, ito po ay tumutukoy sa kamatayan ng tao, mga kapatid. Base sa nabasa, kung mamamatay ang isang tao, tama naman, hindi na niya magagawa ang gusto niya. Kung mamamatay ang isang tao, hindi na niya magagawa ang gusto niya noong namumuhay pa siya, mga kapatid. Pero tanong, ano ba ang tinutukoy sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6? Eto, paano po ang tao kung mamamatay siya? Babasahin natin ang Ecclesiastes 12:7 sa salin na Tagalog Contemporary Bible. Ganito po ang mababasa. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula, at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Maliwanag po, yan pala ang nangyayari kung mamamatay ang isang tao. Yung kanyang katawan, yan po ay babalik sa lupa. Ibig sabihin, yan ay nandoon sa libingan. Samantala, yung kanyang espiritu ay mapupunta sa Diyos, mga kababayan. Katunayan nga, dito po sa isa pang talata, babasahin natin sa inyo. Sa awit 146, 3 hanggang 4 ng Tagalog Contemporary Bible, ganito po ang mababasa. Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man, dahil sila'y hindi makapagliligtas. Kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa, at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat. Sa nabasa natin, sinasabi, kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa. Ano bang tinutukoy nung termino na kapag mamamatay daw sila, babalik daw sila sa lupa? Babasahin natin yung isa pang salin. New International Version, ganito naman ang nakasulat. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Sa nabasa natin, when their spirit departs, they return to the ground. Yung sasalin po na Tagalog Contemporary Bible, kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa. Ibig sabihin, kung mamamatay ang isang tao, yung espiritu niya magde-depart sa kanyang katawan. Yan yung tinutukoy doon sa New International Version, mga kapatid. So, tama. Yung nasa libingan na wala nang magagawa sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6, tumutukoy po yun sa katawan ng tao, mga kababayan. Tama naman, wala namang magagawa yung katawan kapag mamamatay ng tao, mga kababayan. Ibig sabihin, mga kapatid, base po sa ating nabasa, ang babalik pala sa lupa ay ang katawan na walang espiritu, mga kapatid. So, yun palang tinutukoy dito. Ngayon, doon naman tayo sa isa pang sinasabi na ang purgatorio hindi daw mababasa sa Biblia. Sige. So, sa Biblia, may binabanggit po na dapat tulungan ang mga patay. At yan po ang ating mababasa sa Sirach, Kapitulo 7, versikulo 33. Ganito po ang mababasa natin. Magmagandang loob ka sa mga buhay at huwag mong ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Napakaliwanag. Dapat huwag daw ipagkait ang tulong mo sa mga patay. Tanong, paano mo ba matutulugan ang isang patay na tao? Isa lang po ang aking naiisip, Ipagdasal mo sa Diyos ang iyong namatay na kakilala. Baka mapatawad pa ang kanyang kasalanan. At saan ba natin mababasa na ang Diyos kahit na wala na sa sanlibutan ng isang tao ay makapagpapatawad pa ang Diyos ng kanyang kasalanan? Ito, babasahin natin sa Mateo 12:32. Ganito po ang mababasa. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating.
Napakaliwanag po ang sabi ng Biblia, at ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Kung ito ay nasa sanlibutan pa o maging sa darating, mga kababayan. Ibig sabihin, kayang patawarin ng Diyos ang mga kaluluwa pagkatapos makaranas ng kamatayan, mga kapatid. Susunod na tanong, paano ba patatawarin ng Diyos ang kasalanan ng tao kung wala na siya sa sanlibutan? Hindi naman po pwede na sa langit na yung taong yon, dahil napatawan na po ang tao sa langit, kaya hindi ang tao na nasa langit ang patatawarin ng Diyos habang wala ang tao sa mundo, base sa Mateo 12:32. At ika nga ng Apokalipsis 21:27 hanggang 28, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, ni ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, ni ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Ibig sabihin, kung ang tao ay nasa langit na, doon pa lang siya patatawarin ng Diyos. Walang ganon, mga kapatid, dahil hindi makakapasok ang mga marurubi sa langit, mga kababayan. At hindi rin kailanman pinatawa ng Diyos ang tao na nasa impyerno. Kaya nga nasa impyerno sila. Kaya lumalabas, dapat nasa isa pang lugar ang kaluluwa para patawarin siya ng Diyos, mga kababayan. At yan po yung ipinapahiwatig ng Mateo 12:32. At yang lugar na yan ay ang ating tinatawag na purgatorio. Ang purgatorio ang kinikilalang lugar na wala sa sanlibutan kung saan pinapatawan ng Diyos ang kaluluwa na nandoon, mga kapatid. Kaya sa Biblia may ipinapahiwatig na isa pang lugar, maliban po sa langit at sa impyerno. At hindi ibig sabihin na kung ang salita ay hindi mababasa sa Biblia ay hindi na kaagad ito totoo, no? So ganun po yun, mga kababayan. Kaya itong pahayag ng mga ministrong ito, Talagang wala na pong pakikinabangan ng patay sa anumang ginagawa ng buhay. Kaya sayang lang po yung ginagawa ng mga parasal, pagpapamisa, pagtitirik ng kandila. Wala sa Biblia yung purgatorio. Wala sa Biblia maging yung mga kaakibat nun na mga gawain patungkol sa mga taong namatay na. ang masasabi ni Kabornok dyan, busted yan, mali po yan. Ngayon ang susunod na tanong, ano ba ang mangyayari sa tao kung siya ay mamatay? Ayon po sa Ecclesiastes 12:7, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula, at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Maliwanag po sa ating nabasa, mga kababayan. Ibig pong sabihin, ang espiritu babalik sa Diyos, pero ang iyong katawan babalik sa lupa, mga kapatid. Ano ba ang mangyayari sa espiritu? Pupunta siya kasi sa Diyos. Ano ba yung mangyayari sa kanya? Babasahin natin ang Hebreo 9:27. Ganito po ang nakasulat. Itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Maliwanag ha? Ibig sabihin, karaka-raka, pagkatapos mong mamatay, yung espiritu mo na mapupunta sa Diyos, hahatulan ng Diyos yan, mga kapatid. At yan po yung tinatawag na particular judgment, mga kababayan. Yan ha, so maliwanag. Ika nga sa ating aral sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1022, ganito po ang sabi, isang paghukom na partikular ayon sa kaugnayan ng kanyang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng paglilinis o ng isang agarang pagpasok sa kalwalatian ng langit o kaya'y sa agarang kaparusahang walang hanggan. Dito, maliwanag, yung tinutukoy ng sa pamamagitan ng isang paglilinis, tatlo yung maaaring mangyari sa iyong kaluluwa o sa iyong espiritu. Una, pwedeng linisin ito dahil may kasalanan pang bahid yan. Mga kapatid, yan po yung tinatawag nating purgatorio. At yung sinasabing isang agarang pagpasok sa kalwalatian ng langit. Tama, kasi langit naman. At ito na mga agarang kaparusahang walang hanggan, yun po yung impyerno. Tama, no? Base dito, ano ba ang pahayag ng mga ministro ni Manalo tungkol sa destinasyon ng tao? Eto, pakinggan natin. Pero kapatid na Vic, ang sangkunin natin ngayon ay ang Biblia na. Sapagkat yun nga, naniniwala sila, tatlong dako ang maring patunguhan ng tao pagka ang tao namatay.
Sa Biblia, ilang dakong maring patunguhan ng tao? At kailan ang pagbibigay kagantihan sa mga taong namatay? Kaagad-agad ba pagkamatay ng tao ay tatanggapin na niya yung kagantihan kung siya ba ay sa impyerno o sa langit? Sa araw pa po ng paghuhukom, kapatid na Edgar, ibibigay ng Panginoon Diyos ang ganti sa tao. At sa araw na yun, ay dalawa lang ang pwedeng patunguhan ng tao. At yan ay pinatutunayan dito po sa Mateo 25:31 hanggang 34 at 41, ganito ang ating mababasa sa Biblia. Datapat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukdin-bukdin niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nanga sa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatagang sanlibutan. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Pinatutunayan po dito, kapatid na Edgar, sa mga talatang binasa natin na pagparito ng ating Panginoong Kristo o sa araw po ng paghuhukom ay isasagawa ang pagbubukod-bukod. Dunaan niya sa mga tupa at sa mga kambing. Yun pong mga tupa, yun ang mga kay Kristo, ilalagayan niya sa kanan. At yun naman pong mga nasa uring kambing, sa kaliwa, yun ang wika ang pasasaapoy o sa impyerno. Wala hong binabanggit dito, kapatid ni Edgar, na panggit ng kalagayan o purgatorio. Dalawa lang ang binanggit, yung kaharian ng Diyos na yun ng kaligtasan, ang matatamo ng tao, at yung parusa ng Panginoon Diyos o impyerno. Kaya talagang wala po sa Biblia ang purgatorio. Ayon sa kanila, balang purgatorio dahil langit lang at impyerno ang destinasyon base daw sa Mateo 25:31 hanggang 34. At binasa nila yung buong talatang yan at ganyan ang kanilang konklusyon. Kaya ang tanong, totoo ba ito mga kababayan? Sige, susuriin nga natin. Babasahin natin ulit, Mateo 25:31. Ganito po ang sabi diyan. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kaniyang kalwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Sa unang bahagi ay sinasabi paparito daw ang anak ng tao, mga kababayan. Kung mamatay ba ang isang tao, paparito agad si Kristo? Nako naman, wala namang ganon. Ang tinutukoy po ng binasa nilang talata ay ang tinatawag na general judgment. Hindi po yun yung particular judgment na ating tinalakay kanina, mga kapatid. Nako naman. At sa Mateo 25:33 hanggang 34, meron pong mga tao na hinati sa dalawa, itong mga tinatawag na tupa na nasa kanan at yung mga nasa kaliwa na mga kambing ayon sa Biblia. Ibig sabihin, yung mga kambing ay mapupunta sa impyerno at yung mga tupa mapupunta sa langit. Wala naman tayong tutol doon, mga kababayan. Tandaan natin sa general judgment, nalinis na po ang mga kaluluwa sa purgatorio at sila po ay ready nang pumunta sa langit. Klarong-klaro po yan. At biblical rin yan sa binasa nating talata kanina, Apokalipsis 21:27. Ang paglilinis po, ginagawa po yan doon sa purgatorio. Kaya nga makakapasok na sila sa langit. Klarong-klaro po. Hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi. Klarong-klaro. Kaya sa general judgment, tama naman, sa langit o impyerno lang talaga mapupunta ang tao, mga kababayan. At wala tayong tutol doon. Yun naman talaga ang doktrina ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministrong ito, Pinatutunayan po dito, kapatid na Edgar, sa mga talatang binasa natin na pagparito ng ating Panginoong Kristo o sa araw po ng paghuhukom ay isasagawa ang pagbubukod-bukod. Dunaan niya sa mga tupa at sa mga kambing. Yun pong mga tupa, yun ang mga kay Kristo, ilalagayan niya sa kanan. At yun naman pong mga nasa uring kambing, sa kaliwa, yun ang wika ang pasasaapoy o sa impyerno. Wala hong binabanggit dito, kapatid na Edgar, na panggit ng kalagayan o purgatorio. Dalawa lang ang binanggit, yung kaharian ng Diyos na yun ng kaligtasan, ang matatamo ng tao, at yung parusa ng Panginoon Diyos o impyerno. Kaya talagang wala po sa Biblia ang purgatorio. ang masasabi ko, Pastor, yan, mali yan. Ako naman.
Kaya hindi po napatunayan ng mga ministro ni Manalo na mali ang ginagawa ni Coco Martin, mga kababayan. Actually, ginagawa na ito noon ng mga tao bago pa naging tao si Kristo, mga kababayan. Babasahin natin ang Nehemias, Kapitulo 1, ang talata ay 6. Ganito po ang dasal ni Nehemias. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Sa nabasa natin sa talata, may binabanggit na yung ninuno ni Nehemias ay nagkasala sa Diyos. E tanong, buhay pa ba itong mga ninuno ni Nehemias? Babasahin natin ang Nehemias, Kapitulo 2, versikulo 5. Ganito po ang mababasa. Sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Napakaliwanag po. Ang mga ninuno ni Nehemias na kaniyang ipinagdarasal ay nasa libingan, mga kababayan. So, biblical pala. Kaya nasa Biblia po ang pagdasal para sa mga patay, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!